My God, mga minamahal, sumakit ang ulo ko. Nagpipigil ako nung nakita ko tong video na gawa-gawa ni Vice President Sara Duterte para lamang kaawaan siya ng mamamayang Pilipino. Inamin niya sa kanyang mga followers, supporters, na ganito na daw po talaga kagulo ang kanyang buhay. As in, gulong-gulo, sirang-sira, mas matindi pa daw sa matindi ang kanyang pinagdadaanan. So, kung naiisip daw ninyo na may pinagdadaanan kayo, mas matindi daw yung kanyang pinagdadaanan. Yan yung kanyang sinabi. Oo, panoodin natin muna mga minamahal bago tayo mag-react. Sabi dito, merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo. Isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hinding-hindi mag-give up. Pag noted po ma'am, noted po BP. Oo. Pag meron pala kaming pinagdadaanan, wag daw kaming mag-isip dahil mas matindi daw po ang kanyang pinagdadaanan kesa sa atin. Well, kung sa bagay, totoo nga naman dahil 7 billion ba naman ang dumaan sa'yo. Sino ba namang hindi mag-give up doon? Ang dami mong pera, kahit anong gusto mo, mabibilhin mo. 'Di ba? Anak ng putya, matindi daw ang pangyayaring naganap sa kanyang buhay. Or baka naman mas matindi ang kasalanan mo, VP, kaya mo yan sinasabi. Alam ninyo, hindi ko alam kung may sakit itong si Vice President Sara Duterte. Pero sana hoping na merong gamot itong kanyang sakit. Para siyang siya yung tipo ng taong main character syndrome. Yung pa-victim, yung tipong inapi nila ako, pinagtutulungan nila ako, 'di ba? Pero in the first place, halos lahat ng threat ginawa mo na sa ating presidente. Halos lahat ng panggugulang, panggagancho, paninira, ginawa mo na kay PBBM. Paninira, pagbabanta, 'di ba? Halos lahat ginawa mo na. Tapos ikaw pa yung merong gana. 'Di ba mga minamahal na magsabi ng mas matindi ang pinagdadaanan mo? Hindi ko alam kung maiiyak ako or matatawa. Pakiramdam ko, baliw na lang ang naniniwala sa'yo. Alam nyo, kung iboboto man ito ng mga DDS, itong si Sara, dahil na lang yan kay Digong, naawa sila kay Digong, at umaasa sila na si Sara Duterte ang magpapauwi kay former President Duterte, which is mali. Hanggat hindi natatapos ang eleksyon, hahayaan lang ni Sara Duterte na nandyan. Oo, mga minamahal, itong si former President Duterte sa The Hague, the Netherlands. Bakit kaya hindi ka na lang magpa-interview sa KMJS or magpa-MMK ka para yung talambuhay mo na ikukwento mo kung paano ka nagnakaw ng 7 billion, paano ka na-connect kay Sammy Uy, sa mga drug lords, kung bakit ka merong pamasahe back and forth, papunta ng kung ano-ano mong countries, diba? Actually, mas magandang kwento yun. Para nang malaman namin, hindi mo lang dapat ipakay MJS, dapat pumunta ka. Oo, dyan mismo sa House of Representative or sa House Justice Committee. Pumunta ka, ipaliwanag mo yung buhay mo, ipaliwanag mo, may kumakatok na naman sa ating kwarto. O, nandito pala si Jen Angeles. Uy, thank you, Jen Angeles. Hindi po tayo naka-live, pero thank you, Jen Angeles, sa pagbisita sa munting bahay. Alright. So, ikaw, ano yung masasabi mo dito sa sinabi ni Sara Duterte? Ito, pakinggan mo. Ito yung kanyang sinabi. Ito yung sabi niya. hindi maganda. Ito yung sabi niya. Pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So, hindi yan ang... So, ang isa lang masasabi ko dito. Oo. Pamaya ka na, boss Mike. Oh.
So, pag may nangyaring hindi maganda sa amin, ang kailangan lang namin isipin yung nangyayari sa'yo. Oo. Tangina mo. Nakakatawang isipin, no? Ito, sinabi ni Sara Duterte. Pakinggan mo nga kasi. Sabi ni Sara Duterte, pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, isipin mo na lang na hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko. Paano ba naman? Kasi 7 billion ba naman ang dumaan sa kanya? Nabuntis pa. Anong masamang nangyayari sa hayop na yan? Tangina, masama pa ba yung mangyari sa'yo na meron kang bilyon-bilyon pera? Tangina, may 100 million nga lang kami. Masaya na di ba? Yung bilyon-bilyon pa kaya? Wala ako 100 million, masaya na ako Matindi daw yung kanyang pinagdadaanan. Ang gagawin ko na lang, alam mo, magpapa-ispakol na lang ako every other day. Putang ina. Ispakol! Ay, ispa pala, sorry. Ispa lang. Walang call, ispa lang. Baka mamaya mag-away pa silang dalawa dahil sa akin. Salamat nga pala mga kaibigan sa pagbisita. Pwede bang pakisarado muna yung pinto? Anyway, mga minamahal, yan na nga po. Medyo nakakatawa, no? Itong si Sara Duterte. Nakakatawa yung background music, no? Mga minamahal. Like, yan ba yung gusto niyang maging presidente? Literal na panggulo. Imbis na pangulo, panggulo. Syempre, masasabi niyang mahirap yung kanyang pinagdadaanan kasi madaming dumaan sa kanyang bank accounts, bilyon-bilyon at na-trace siya. Sabi niya, ang totoong matalino daw hindi sa bangko daw nilalagay ang pera, hindi sa maleta. Ibig sabihin, bobo ka kasi nilagay mo sa bangko yung pera mo. Hindi mo ginaya si Zaldico. Diba, mga minamahal? Yan yung presidente ng mga DDS. Diba? Tindi? Baliw. Oo. Diba? Puro singaw yung utak Diba, mga minamahal? Matindi yung kanyang pinagdadaanan. Putang ina, Unli Travels. Diba? Sarap buhay. Sige, ma'am. Nandito lang kami sa likod mo. Nakasuporta pa baba. Hindi ka namin susuportahan dahil baliw ka talaga. Ang kailangan namin isang presidente na may utak, may talino, may galing. At saka yung pagdadrama mo, magpaturo ka muna kay Robin. Medyo hindi maganda yung pag-acting mo. Wala. Pangit yung acting mo. Hindi namin gusto yung acting mo. Mahina yung acting skills mo. Hindi pasado sa namin. Sa taste namin yung acting mo. Kailangan mong magpaturo kay Robin Padilla yung mas makatotohanan. Para nang sa gayon, mas nadadala mo kami sa mga chikana mo. Diba? Yung mga chika-chika babes mo. Diba? Imbis na malungkot kami, mukhang matatawa pa kami kasi tumatawa ka din Hindi namin alam kung seryoso ka. Sa bagay, kailan mo ba sineryoso? Yung mga hearings sa'yo. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again. Alicia ninyo. And nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.